Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito ulit tayo magbibigay ng comment at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Napalabasin na walang sariling pag-iisip ang mga Pilipino at hindi kayang manindigan sa sariling mga paa. Kaya nagalit si Secretary Gibo. Imagine kung si Sara ang DND secretary. Pag may ganitong away, baka purihin pa niya si China. Sorry po, master. Sorry po, master. Sorry po. Baka magaganon si Sara. Sorry, master. Sorry po, master. Hindi na po mauulit. Hindi na po kaharang ang aming barko. Imagine. Paano pa natin mapapatunayan na baka yung new model na sinasabi nila is only sa larangan ng communication? Kasi mga kotsero, yun yung inasikaso ni PBBM nung unang-una niyang state visit sa China. China, Philippines seeks better communication and management of conflicts in the South China Sea. January 18, 2024. Ito yung, sorry. Ito pala yung sinasabi ni Secretary Gibo na, saan na yun? Ito, Annual Defense and Security Talks na i-host ng China. Ito na yun. Ito yun, January 18, 2024. Ito na yun, ADST. China Assistant Foreign Minister Nong Rong and Philippine Foreign Minister Undersecretary Teresa Lazaro held a frank and in-depth exchange of views on the situation while co-chairing the 8th meeting of the China-Philippines Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea in Shanghai, according to statements released by Chinese and Philippine foreign ministers. Yeah. So, yun. So, puro communication, mga kotsero. Puro usap. Usap tayo, usap-usap. Yun yung sinasabi nilang new model. Most probably. So, yun yung sinasabi nilang new model. So, it's not, hindi ito yung katulad ng pinasok ni Digong na isuko natin ng soberenya. No. No way. No way. Ganun yun. Tsaka di ba nung pumunta si PBBM sa China, ano yung una nilang pinag-usapan ni Xi Jinping? High-level communications, di ba? Direct communication lines. Yun pa nga ang pinangako ng China eh. Nangyari ba? Wala. Yung communication lines na yun, naging party line. Wala eh. Wala nangyari eh. Walang kwentang communication line. Yun ang ganun. Kaya nga galit na galit din si Secretary Gibo. Sinasabi niya sinungaling. Sinasabi niya ganun. Dito pa yung mga ibang post. Kung gusto niyo basahin niyo na lang yung mga ibang andito naman lahat ang statement nila sa Facebook page ng DND. Balikan niyo na lang dito kung naglabas sila ng agreement. Kasi wala talaga. Kinalkal ko na yan kanina eh. Wala talaga. Ang problema mga kotsero, eto. Or kahapon pala, nasa Hawaii si Secretary Gibo. Kausap ang Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defense na si Richard Marles, Japanese Minister of Defense Kihara Minoru, si Secretary Gibo Chodoro at US Secretary of Defense Lloyd Austin III. Usap sila no isang araw, May 2, sa Hawaii. This marked the second ever meeting of the defense leaders of these four nations, highlighting significant collaboration to advance a shared vision for a free, open, secure, and prosperous Indo-Pacific. So, mukhang tumitibay ang alyansa ng Amerika, Japan, and Australia kasama ng Pilipinas.
It's happening already. You cannot stop this. China cannot stop this. Kahit anong gawin nila, hindi titigil to. Wala silang magagawa dito. The ministers and secretaries expressed serious concern about the situation in the East and South China Seas. They strongly objected to the dangerous use of Coast Guard and maritime militia vessels in the South China Sea. They reiterated serious concern over the PRC's repeated obstruction of Philippine vessels, exercise of high seas freedom of navigation, and disruption of supply lines to Second Thomas Shoal, which constitute dangerous and destabilizing conduct. Sabi nila, they call upon the PRC to abide by the final and legally binding 2016 South China Sea arbitral ruling and resolve to work together to support states exercising their rights and freedoms in the South China Sea. Kaya nga nung balita kanina, isa sa mga issue na ngayon sa West Philippine Sea. In addition dun sa sa nagaganap na atake diyan sa Ayungin Shoal. Meron na rong bagong gera na nagaganap. And they call it a propaganda war. Propaganda war, mga kotsero. Kaya sila mag-away dyan. Para sa buhay nila. Kasunod ng mga paulit-ulit na panghaharang at panghaharas ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas, dapat daw na ihayag ang pagiging illegal ng 9-dash line na sinasabing basehan ng China sa pag-angkin sa karagatang sakop ng Pilipinas ayon sa DFA. Nakatutok si June Veneracion. Hindi lang sa karagatan nangyayari ang labanan para protektahan ng Pilipinas ang soberanya nito laban sa China. Matindi rin ang propaganda war. Sa speech na binasa ng isa niyang Assistant Secretary, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na maraming hamon ang kinakaharap ng Pilipinas. Isa riyan ang disinformation campaign para guluhin ang isyu ng West Philippine Sea. Correct. Nakaangkla raw ang posisyon ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. We must expose the illegality of the 9-dash line that is being used as the basis for threatening the livelihoods of our fishermen. We should not allow ourselves to be painted as the aggressors or the violators. Malinaw daw kung sino ang lumalabag sa international law sa West Philippine Sea. We categorically reject the excessive claims and aggressive actions by the People's Republic of China in the WPS, where they stand in stark opposition to the rule of law and the very principles that ensure peace and stability in our region. China is just violating the international law, and they are blatant offenders of the United Nations Convention of the Law of the Sea. All of their actions that they're doing there are just basically unlawful actions. Sa Honolulu, Hawaii, nagpulong sa pangalawang pagkakataon ng mga defense chief ng Amerika, Australia, Japan at Pilipinas. Good afternoon, everyone. Sa isang joint statement, mariin nilang kinundina ang anilay mapanganib na paggamit ng China sa mga Coast Guard nito at militia vessels. Nagpahayag ng pagkabahala ang apat na opisyal sa sitwasyon sa South China Sea at patuloy na pagharang ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Mananatili raw ang commitment ng apat na leader na magtulungan para sa peace and stability sa Indo-Pacific region. We must be ready to answer the PRC's increasingly intrusive and expansionist claims in the Indo-Pacific region. Yun. The thing here is, this will get worse before it gets better. And ngayon, mga kotsero, ang labanan dito sa gitna dito sa West Philippine Sea, sa gitna ng Philippines at China, is not just now limited to the high seas. It's also now, it includes media and the internet. At nakwento ko na sa inyo in the past, no, si China, mahilig siya sa ganyan. Mahilig siya sa ganyan, mga kotsero. Mahilig sila. Di ba tinanggalan nga sila ng 4,000 na Facebook accounts na link sa isang China troll something troll farm. Pero yung troll farm nila, mga kotsero, naka-base sa Cambodia. Kaya ngayon, si Secretary Gibo, di ba, matagal na rin naman yan sinasabi to. Huwag tayong papabudol doon sa yung propaganda ng China tungkol sa BRP Sierra Madre. Let us not fall into the trap set by Chinese propaganda of refocusing the debate on so-called promise while deflecting attention away from China's government, thereby freeing and allowing them to continue with their illegal activities in our EEZ. So, ibig sabihin, mga kotsero, dinadaan lang kasi ng China sa distraction. Dinidistract tayo. Paano tayo dinidistract? Pinag-aaway tayong lahat. Diba? Sun Tzu, Art of War.
Ganun lang kasimple yan. Pag-away-awayin tayo dito sa loob, para sila, habang distracted tayo, nag-aaway-away tayo dito sa loob, eh sila, magagawa na yung gusto nila. Ganun lang kasimple yun. Kaya tingnan nyo, bomba ngayon, bomba lahat. Bomba lahat ng China propaganda. Oh. Yung tao dito, sabi nga ni Roque, di ba sinasabi si Zelensky daw ay nagda-drugs daw, yun ang sinasabi. May pinakita pang picture na may hawak-hawak daw or katabi yata ng kamay ni Zelensky na may white powdery substance. Di ba ganon? Sino nag-akusa? Si Putin. Inakusa niya kay Zelensky. Ito naman China, same strategy. Same strategy. Drugs din. Sinong nagsasalsal ng issue? Yung mga aso nila. Si Digong, si Roque, sino pa? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.